Magandang araw po mga idol at sa mga giliw kong tagapakinig. Nagkita-kita po tayong muli. Ako po ang inyong Tito Blair. Sa araw po na ito, pakinggan po natin ang kwento ng batang si Juanito, apo ni Lolo Flaviano, na isang panday. Hinangad niyang makakita ng mutya ng bulalakaw para puksain ang paghahasik ng lagim ng mga aswang sa kanilang baryo. Lagim na kagagawan ng isang babae na may malaking galit sa kanyang lolo dahil ibig itong paghigantihan. Bakit nga ba siya ang mapalad na nakakuha sa mutya ng bulalakaw? At paano maililigtas ni Juanito ang kanyang lolo sa nakaambang kapahamakan? Ano ang madidiskubre niya na sanhi ng matinding galit ng babaeng babaylan na ibig maghiganti kay Lolo Flaviano? Alamin ang mga pakikipagsapalaran ni Juanito at paano nakatulong sa maglolo ang mutya. Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag naman po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalagan. Umpisahan na po natin ang kwento. Halos lumipad si Juanito sa pagtakbo. Binabagtas niya ang daan pauwi sa kanila. Hindi kasi pambihira ang nalaman niya ng araw na yon. Usap-usapan yun ng mga marites at tolit sa baryo Sokmed. Marami na talagang nangyayaring hindi pangkaraniwan sa mundo ngayon. Nakakagulat, nakakapanindig balahibo. Kagaya na lamang ng dating magkakamping pula at berde na ngayon ay nagbabangayan at gustong magsakalan at magsagpangan. Parehong may matatalas na pangil na ibig kagatin ang isa't isa. Paano naman ang daming mga buwitring galamay na higit pa sa mga aswang na ibig manipsip ng dugo? Nakakatakot, nakakadismaya at nakakakilabot ang mga nangyayari. Malapit na si Juanito sa bahay nila ng kanyang Lolo Flaviano. Pero hindi siya sa bahay diretso, kundi sa pandayan ng kanyang lolo. Dahil tiyak, naroon at abala sa kanyang trabaho ang lolo niyang panday. Lolo! Lolo Flaviano! Nangyari sa iyong bata ka at umahangos ka. May humahabol ba sa iyong labaha at gusto kang tuliin? Lolo naman laglagan ka agad. Nag-uumpisa pa lang Personalan na po yan Bakit ka ba kasi tumatakbong umuwi? Ano bang meron? Kasi po Lolo Flaviano, hindi kayo maniniwala sa sasabihin ko, promise. Paano hindi ako maniniwala hindi mo nga sinasabi? Kaya nga po, ito na po Lolo. Sasabihin ko na po sa inyo. Bistado na. Bistado na po siya. Sino ba yan? Bistado na po si Tambaloslos. Ano ka mo? Meron kang luslos. Kung bakit kasi nagpipilit kang bumuhat ng mabibigat Lolo naman ang labo niyo naman po. Ang sabi ko, bistado na po si Tambaloslos. Ano ka mo? Kung mabisto man na may luslos ka, di papagamot kita. Yun lang naman pala Lolo naman ang hirap mong kausap. Ang hirap mong makaintindi. Ang sabi ko, lalakasan ko bistado na po si Tambaloslos. Huwag mo nga ako sinisigawan, Juanito. Luntik na bata at talagang idinikit pa sa tenga ko ang bibig niya. Anong akala mo sa akin? Bingi, sinisigawan mo ako. Hindi niyo po kasi ako maintindihan Naiintindihan kita. Justin bata to. Alam kong matagal ka nang may luslos. Ewan ko sa inyo, Lo. Ang labo niyo po talagang kausap. Sige na nga, iba na lang po sasabihin ko. Lo, alam niyo po ba? May natagpuan pong bangkay kanina dyan sa kabilang baryo. Inatake raw po ng aswang. Anong uwang? Anong gagawin mo sa uwang? Paglalaruan mo? Ikaw nito kung ano-anong kalokohan ang iniisip mo. Hindi po uwang. Aswang po, aswang. Oo na. Meron pa tayong bawang. Kumuha ka sa kusina. Ayun, Lolo. Malapit-lapit po sa bawang. Ang sabi ko po, aswang. Aswang.
Yes! 3 points! Nagets mo rin, Lolo. O yun na nga po. May mga bangkay po na natagpuan na pinatay po ng aswang. Sa panahon natin ngayon, talagang marami ng kakaiba. May mga iba't ibang alagad ng dilim ang naglilitawan. Hundangan kasi masyado ng masasama ang mga tao ngayon. Yung iba pa, hindi na naniniwala sa Panginoon. Opo, Lolo. Tama po kayo dyan. Naniniwala po ako sa inyo. Kung ganyang may mga biktima ng aswang, di ibig sabihin lang doblehin natin ang pag-iingat. Dahil ang aswang ngayon ay nag-level up na rin. Ano pong ibig niyo sabihin, Lolo? Araw man o gabi ay gumagala na ang mga yan. Hindi na sila natatakot sa sikat ng araw. Ay, kaya pala. Kaya pala yung asawa ni Mang Paeng, ang sabi inaswang daw. Kaya ngayon, iniwan po ng asawa. Ibang aswang yon, Juanito. Yun yung aswang na madalas kinakate. Ah, aswang po ba na may buni? Higit pa sa buni. Aswang po na hinigad, kaya kinakate? Ay basta, marami kang tanong. Kahit ano pang tawag doon, yun ang aswang na gustong-gustong pag-usapan ng mga marites. Teka. Asa na nga pala yung pinabibili ko sa'yo sa butika? Sumasakit na naman kasi ang rayuma ko Nakke, yun lang. Nakalimutan ko po, Lo. Anak ng 7 kalabaw, tinamaan ka na lintik na bata ka. Kung ano-ano kasing chismis ang dala mo. Tapos pag uwi mo, yung gamot ko hindi mo binili. Nakalimutan mong bilhin. Bumalik ka sa butika. Pinayupak na batang ito. At pinapainit mo ang ulo ko. Baka ikaw ang ipapapak ko sa aswang pa nagkataon. Makulit at laging may pagtatalo ang maglolong Flaviano at Juanito. Madalas din kasi silang hindi nagkakaintindihan dahil mahina na ang pangdinig ng matanda, samantalang makulit at may kapilyohan naman si Juanito. Pero gayon pa man, ay mahal na mahal ni Lolo Flaviano ang kanyang apo, na tanging alaala ng kanyang anak na si Soledad na namatay ng dahil sa sakit. Anak sa pagkadalaga si Juanito at hindi alam ni Lolo Flaviano ang ama ng apo dahil inilihim yun sa kanya ng kanyang anak. Kahit nang magkasakit at bago ito mamatay, ay itinago niya ang tungkol sa ama ng bata. Bagay na nirespeto na lang ni Lolo Flaviano. At saka baka kung malaman niya, ay sumamalang ang loob niya, lalo na kung kukunin sa kanya si Juanito. Dahil nagalit si Lolo Flaviano sa apo, kaya nagbalik ito sa butika upang bumili ng gamot sa rayuma ng lolo niya. Pero ganun pa man, hindi pang matagalan ang galit nito. Saglit lang yun. Sa ganun umiikot ang mundo ng maglolo. Apo, gabi na. Isarado mo mabuti ang bintana at tiyakin mong nakakandado ang pintuan natin, ha? Opo, Lolo. Mahirap na masalasihan tayo ng gumagalang aswang. Lolo, paborito talaga ng aswang tong lugar natin, no? Ginagawa nilang bakasyunan Kasi nga, may mga taong masasama na nakatira dito. Abe siyempre pa, kung nasaan yung mga kauri nila, nandun din sila. Ah, okay. Kaya naman po pala. Oh, bakit ganyan ka kumakatingin sa akin? Lolo naman, masama po bang tumingin sa inyo? Ang sinasabi ko lang ay dumuroon ng aswang sa mga taong kauri din nila na masasama. Tititigan mo kagad ako. Pahilintik na batang ito. Guilty po ba kayo, Lolo? Lokong bata ito Malapit ka na mamuro sa akin, Juanito. Babastunin na talaga kita. Si Lolo talaga hindi na po kayo mabiro. Joke lang po yun. Ang pikon talaga ni Lolo. Lo, tandaan nyo. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit. Ang pikon ay laging talo. Hoy! Gising! Sandali lang. Ang dami mong alam na bata ka. Sige na. Tapusin mo na yung ginagawa mo. At nang makapagpahinga na tayo, bukas ay marami pa akong gagawin sa pandayan. Dapat tulungan mo ako ron, Juanito. Yun lang naman pala Sure po, Lolo. Tutulungan ko po kayo. Bukas na bukas po. Magpupokpok po ko. Anong magpopokpok? Uy,
Hindi na bingi si Lolo, malinaw ang pandinig kapag tungkol sa pokpok. Linawin mo yung sinasabi mo. Ano magpupokpok? Di po ba, gagamit po tayo ng maso o kaya martilyo bukas sa pandayan para pukpukin po yung mga bakal doon na gagawin yung itak at kutsilyo. O, ano po ba tunog ng maso o kaya ng martilyo? Eh di hindi po ba pokpok? Kayo po kasi, iba po kasi ang iniisip nyo kapag nakakarinig kayo ng salitang pokpok eh. Pagkatapos ng kulitan ng maglolo, bago matulog ay naghanda na ang dalawa upang magpahinga. Kaya lang, tila may mang-iistorbo pa sa kanila. Dahil pagod sa trabaho sa pandayan, ay agad na nakatulog si Lolo Flaviano. Samantalang si Juanito naman ay hindi pa dinadalaw ng antok. Kung ano-ano pa kasi ang pumapasok sa isip niya na napakinggan niya ng araw na yon. Ugali kasi niya na makinig sa mga usapan ng mga matatanda. Kahit ano pang usapan yan, maging tungkol sa politika, sa showbiz, sa sports, at ang pinaka-interesado siya at pinaka-gusto niya sa lahat ay ang tungkol sa usapan ng buhay ng may buhay ng ibang tao na kalugar nila. Limbawa na lang, si ganito na anak ni Kulasa ay buntis, si ano na anak ni ganito at may kabit, si Juan ay maraming utang at nagtatago, at kung ano-ano pang usapan na kinatutuwaan niyang pakinggan. Subalit ng gabing yon ay iba ang nasagap ng kanyang pandinig. Ingay yun ng kung anong nilalang na nagatid ng takot at kilabot sa kanya. Ano kaya yun? Parang may gumagapang sa bubong ng bahay namin ah. Siguro pusa lang yun. Kung bakit kasi ang kukulit ng mga pusa ng kapitbahay namin eh. Mag-aasawahan lang sa bubong pa. Ano kayang meron sa bubong? Bakit doon nila gustong maglabing-labing? Naulit ang ingay na narinig ni Juanito. Alam niyang hindi yun isang pusa lamang. Kahit may takot na nararamdaman, ay sumilip siya sa bintana ng bahay. Ngunit gano'n na lang ang gulat niya. Nang pagsilip niya sa bintana, ay tumambad sa kanyang muka ang nakakatakot na halimaw. Ah! Napaurong si Juanito sa takot at pagkagulat sa nakitang nilalang sa labas ng bintana. Aswang! May aswang! Walang yang aswang yun ah! Halos pagdikit ang mukha namin kanina. Amoy na amoy ko yung mabaho niyang hininga. Amoy na bubulok. Yak! Kadiri! Dahil unang pagkakataon yon na nakakita siya ng aswang, kaya hindi niya alam ang gagawin. Agad na pinuntahan ang natutulog na lolo. Ginising ito, niyugyug at tinapik-tapik. Kaya lang, ayaw magising. Wala sa ayos talaga tong lolo ko. Kung kailan may aswang ang hirap gisingin. Parang nananaginip pa yata oh. Ngumingiti habang natutulog eh. Teka, paano ko ba siya gigisingin? Muli ay tinapik-tapik ni Juanito ang pisngi ng lolo. Sa halip na magising, ay humagikgik pa ito. Ayos din tong si lolo eh oh. Sinasampal na tumatawa pa. Ano kayang napapanaginipan ito? Siguro si Priscilla Almeida. Ah, alam ko na kung paano gigisingin to. May kung anong nakita si Juanito sa mukha ng kanyang lolo. Gagawin niya ang kanyang naisip para matiyak na magigising ito. Nakita niya ang nakalitaw na buhok sa ilong ng kanyang lolo Flaviano. Gamit ang kanyang dalawang daliri, ay inipit yun at saka biglang binunot. Sigurado, sa gagawin kong to, tiyak, gising ka ngayon lolo. Ay, aray ko'y pitong kambing na binunot ang ilong. Aray ko! Aray! Haching! Success ang plano ni Juanito. Nagising ang kanyang lolo. Hay! Salamat naman po't nagising din kayo, lolo. Walang iya kang bata ka! Ano ginawa mo? Sumakit ang ilong ko ah! Binunot ko lang po yung tutyang nyo, lo. Yung lumilitaw po na balahibo sa ilong nyo. Para po magising kayo. Para kasi kayong mantika kung matulog. Ang hirap nyong gisingin. May siraulo ka talagang bata ka, no? Dati ka bang abnormal? Pati tutyang sa ilong ko pinagdidiskitahan mo. Bakit mo ba ako ginigising? Kasi nga po, lo, may bisita po tayo. Di papasukin mo. Pero teka, ganitong oras ng gabi may bisita tayo. Opo, lo. Huwag po kayong maingay.
Aswang po ang bisita natin. Napatayo bigla si Lolo Flaviano sa kanyang narinig. Asan? Asan ang aswang na yon? Malilintikan siya sa akin. Lo, nasa labas po ng bahay natin. Nakita ko po kanina. Ang pangit, nakakatakot po. Saka ang baho pa niya. Bakit kaya tayo ang pinuntahan? Dahil sa'yo, Apo. Ano? Dahil po sa akin? Oo, dahil naamoy nila ang sariwan dugo at batang puso mo. Mabangong mabango yun sa pag-amoy nila. Bakit po? Yung dugo at puso nyo, expired na po ba yun? Ayaw na po ng aswang? Abay, ewan ko sa'yo. Basta mas gusto nila ang dugo at lamang loob ng mga bata. Bigla na naman napunta sa akin pabirang bata ito. Ay, teka nga lang. At kukunin ko yung pinanday kong armas na panlaban sa mga aswang. Hindi sila sasagtuhin nun. Tsak, matchachap-chap ang katawan nila. Kaya lang, wala nang naririnig pang ingay si Juanito. Pakiramdam niya ay umalis na ang aswang sa labas nila. Siguro natakot sa kanyang Lolo Flaviano. Subalit halos hindi na makatulog ang maglolo ng gabing yun. Nag-aalala na baka bumalik ang aswang. Pero pinilit na lang siyang patulugin ni Lolo Flaviano at siya na lang ang magbabantay. Nagsisimulang maghasik ng lagim ang mga kampon ng kadiliman sa Barrio Sokmed dahil sa pagbabalik doon ni Babita, ang babaylan na piniling maging masama dahil sa kanyang pinagdadaanan. Dahil ang nais niya ay makaganti sa mga taong nanakit sa kanya. Umalis kayo, Manang Babita. Saan kayo nanggaling? At bakit gusto mong malaman, Dako? Binigyan ba kita ng permiso para tanungin at pakialaman ang mga lakad ko? Hindi naman po siguro masamang magtanong. Saka, concerned lang po ako. Pero kaya ko ang sarili ko. Tumanda ko ng ganito, kaya alam ko ang ginagawa ko. Malamang po, bumisita po kayo sa kanya. At sino naman ang tinutukoy mo, Dako? Masyado kang pakialamero, kaya hindi ka na lumaki-laki. Manang Babita, hindi na talaga ako lalaki pa dahil isa akong unano. Pero, wag mo pa rin akong ismulin. Maliit man, nakakapuwing din. At saka, mukha lang akong maliit, pero may malaki po sa akin. Hihihi. He! Tumigil ka! Walang malaki sa'yo. Ilusyon mo lang yon. At saka wala akong pakialam kung ano man ang malaki sa'yo. Hindi ako interesado. Nakita niyo po ba ang taong gusto niyong makita, Manang Babita? Hindi ko alam ang sinasabi mo, Dako. At kung gusto ko man makita ang taong sinasabi mo, wala akong gustong gawin sa kanya, kundi ang ipatikim sa kanya ang galit at sakit na ginawa niya sa akin. Hindi ka pa rin pala makamove on ngayon, Manang Babita. Hanggang ngayon ay bitbit mo pa rin ang sakit na sinasabi mo. Dahil sobra-sobra ang sakit na pinagdaanan ko, Dako. At hindi ko yon makakalimutan hanggang sa dako paroon. Hanggang sa aking kamatayan. Kaya gusto mong makaganti sa kanya, ganun po ba? Oo, ama ka, Dako. Ipapalasap ko rin sa kanya ang sakit. Maging ang galit na narito sa aking dibdib. Aray naman, kawawa naman pala siya kung ganun. Anong awa ang sinasabi mo? Hindi siya dapat kaawaan, kundi ang dapat sa kanya ay sinasaktan. Isang nakaraan ang hindi kayang malimutan ni Babita dahil malalim ang pagkakaugat ng sakit na hanggang ngayon ay nasa damdamin niya. Kaya puno ng puot ang puso niya para sa taong nanakit sa kanya. Ugali na ni Juanito na sa umaga bago pa siya pumunta sa pandayan ng kanyang Lolo Flaviano ay ang maligo sa sapa. Magpapapresko muna siya dahil mapapasabak siya sa pagpupukpok at pagmamaso ng mga iba't ibang patalim na ginagawa sa pandayan ng kanyang lolo. Dahil wala siyang dalang ekstrang damit na isusuot, kaya nag-all the way ang bata. Hinubad ang suot na short at t-shirt dahil yun din ang isusuot niya pagkatapos maligo. Ipinatong yun sa isang putol na sanga ng kahoy. Kalulusong lang ni Juanito sa tubig sa pinakagitnang bahagi ng sapa kung saan ay medyo malalim ang tubig nang may maramdaman siya sa paligid.
Di maaari. May nararamdaman akong hindi pangkaraniwan dito sa sapa. May kung ano nila lang dito. Naku po, baka aswang yun ah. Sabi kasi ni Lolo Fabiano, may mga aswang na walang pinipiling oras. Araw man o gabi, nakakagala sila. Naku po. Pagkatapos sumisid, ay iginala-gala ni Juanito ang paningin niya sa paligid. May hinahanap ang mga mata at nakikiramdam. Muli ay nakarinig siya ng kaluskos. Agad ibinaling ang mga mata sa pinagmulan ng kaluskos, subalit wala pa rin siyang nakita. Wala pa rin ah. Ano kaya yun? Kinakabahan tuloy ako. Ano kayang pinagmulan ng ingay na yun? Siguro, tama na nga tong paliligo ko dito sa sapa. Makaahon na nga. Okay naman na ang pakiramdam ko eh. Presko na. Tutuloy na ako sa pandayan ni Lolo. Umahon na sa tubig si Juanito. Pinuntahan ang lugar kung saan niya iniwan ang short at t-shirt na hinubad. Kaya lamang, nang binalikan niya yon, ay nawawala na ang mga ito. Hala! Asan yung short at t-shirt ko? Bakit nawawala rito? Naku po, dito ko lang iniwan kanina yun ah. Lumingali nga si Juanito. Nagbabaka sakali na nagkamali lang siya ng lugar na pinag-iwanan. Anak ng teteng, oo. Wala talaga. Pero hindi ako maaaring magkamali eh. Dito ko lang talaga iniwan yung kanina. Napapakunot na ang noon ni Juanito. Pilit iniisip kung saan ba niya talaga yon iniwan nang makarinig siya ng isang hagikgik. Ha? May ibang tao kong kasama dito sa sapa. Dahil alam ni Juanito na wala siyang saplot sa katawan, kaya agad niyang itinakip ang kanyang dalawang kamay sa kanyang alagang pututoy. Wala kasi siyang suot ng sandaling yon. Di rin uso sa kanya ang pagsusuot ng brief. Sino ka? Huwag ka na magtago! Anong kailangan mo sa akin, ha? Ikaw ba ang kumuha ng damit ko? Kung sino ka man, ibalik mo ang damit ko! Maawa ka naman! Nakakahiya oh, wala akong suot! Baka mamaya may dumating na mga maglalaba dito sa sapa. Makita nila ako nakaubad. Mula sa madamo at may matataas na halamang pako ay may lumitaw na kanina pa nagtatago. Isang batang kilalang kilala ni Juanito. Ikaw? Oo, ako nga ito, Juanito. Shawi. Langya ka naman, oo. Akala ko kung sino na. Binubusuhan mo ako, no? Hoy, hindi ko sinasadya Napadaan lang ako kanina. Tapos nakita ko naliligo ka. Pasaway ka talaga, Shawi. Kinuha mo pa ang damit ko. Tapos tinakot mo pa ako. Akin na nga ang damit ko. Isusuot ko na yan. Wag na. Bagay naman sa'yo ang ganyan eh. Yung nakahubad, para kang saging na binalatan. Sira ulo ka ba? Bakit kasi ang hilig mo maligo ng ganyan? Nakaburles. Akala mo naman may pagmamalaki ka. Oy, meron no? Huwag ka na mga twiran dahil na-sight ko na. Jutay dong, jutay. Parang toothpick na lang, parang pantinga lang Yaks! Aba, loko kang bakla ka. Nilakasan mo pa, baka mamaya may makarinig sa'yo. Oh, haya na nga ang damit mo. Magsuot ka na at talagang dapat kang mahiya. Kasi naman tignan mo Ikaw sumusobra ka na talaga, Kiko Hoy, excuse me. Anong Kiko? Shawi ang pangalan ko, hindi Kiko, no? Bakit ba marunong ka pa sa akin? Kiko ang gusto kong itawag sa'yo. Nakakainis ka na, Na-hurt na ang feelings ko sa'yo. Shawi nga ang pangalan ko. Shawi. Dahil sabi ng nanay ko, ipinaglihi niya ako kay megastar Sharon Cuneta nung ipinagbubuntis ako. Yun nga lang, lalaki ang lumabas. Tapos, bading pala. Kaya ang tinawag sa akin, Shawi. Pero bakit Kiko ang tawag mo? Kasi nga, kamukhang kamukha mo si Kiko kesa kay Shawi. Oy, Juanito, umayos ka tumigil ka dyan. Baka gusto mong ipagkalat ko sa mga taga rito sa atin na kung ano yung nakita ko kanina, ang alaga mong junior na may lahing elepante. Anong may lahing elepante ang pinagsasabi mo? Bakit elepante? Kasi malaki? Hoy, anong malaki? Hindi no?
Kasi ang nakita ko, ang haba ng nguso. Ang yabang nito ah. Mahabang nguso. Tigilan mo ako ah. Akala mo naman yung sa kanya, walang nguso. Hoy, nako ha. Magbihis ka na nga at umuwi ka na dahil kanina ka pa hinahanap ng Lolo Flaviano mo. Ay, oo nga pala no. Tutulungan ko pa si Lolo sa pandayan. Nagmamadaling nagbihis si Juanito at tumakbo patungo sa bandayan ng kanyang lolo. Samantala, umuwi na ng bahay ang kaibigan at madalas ay kapikunan ni Juanito na si Shawi. Ang ka na naman bagaling na bata ka. Naglakad-lakad lang po ko, Lola Babita. Pinuntahan mo na naman siguro ang kaibigan mo si Juanito, ano? At sabi ko sa'yo, layuan mo ang batang yon. Lola naman, masama po bang makipagkaibigan kay Juanito? Mabait naman po siya. Hindi mo ganap nakakilala ang pamilya nila. Lola, kilala ko po. Si Lolo Flaviano ang lolo niya at mabait din po. Hindi yan totoo. Ba't niyo naman po nasabi yun, Lola? Basta. Alam kong hindi siya mabait. Hindi siya mabuting tao. Muling sumapit ang gabi, mga sandali na ikinakabahala ni Lolo Flaviano at Juanito dahil kung ang kampo ng dilim, posibleng umatake kahit na araw, lalo na kung gabi. Gayunpaman, nakahanda ang maglolo sa anumang panganib na dumating. May mga sandata na pinanday si Lolo Flaviano para gamitin kontra sa pagsalakay ng mga aswang o anumang kampon ng kadiliman. Nasa upuan sa labas ng pandayan ang maglolo. Ang pandayan ni Lolo Flaviano ay halos katabi lang ng kanilang bahay. Madilim ang gabi, subalit maraming bituin sa kalangitan. Sinasabi na ang pagkakaroon ng marami at maliwanag na bituin kung gabi ay maaliwalas ang magiging panahon kinabukasan. Habang nagpapahangin ang maglolo sa labas ng bahay, ay napatingin sila sa kalawakan. Napatanong si Juanito sa kanyang lolo nang makita niya sa kalawakan ang isang bituin na tila nahulog. Itinuro pa yon sa kanyang lolo. Lolo, bulalakaw po ba yun? Oo, apo. Tama ka. Bulalakaw nga yun. Lolo, totoo po ba na may swerteng dala ang bulalakaw kapag nakakita ka nito? Oo, apo. Mas maswerte kapag nakakuha ka ng mutya ng bulalakaw. Ano po? Mutya ng bulalakaw? Meron po ba nun? Oo, Juanito. Dahil kapag nakakuha ka ng mutya ng bulalakaw, ay magkakaroon ka ng kakaibang lakas, gabay at proteksyon, iwas sa lahat ng uri ng disgrasya, pangontra sa masasamang espiritu, at kung ano-ano pa. Ayos, ang angas naman po nun, Lo. Pero paano po ba makakakuha nun? Kailangan matsambahan mo ang pagbagsak ng bulalakaw, at sa lugar na pinagbagsakan nun, makikita mo roon ang mutya. Subalit hindi lahat ng bulalakaw na bumabagsak ay may mutya, kundi pili lamang ang taong makakakuha at mabibigyan ito. Sabi nila, yung mga taong merong mabubuti at may malilinis na puso lamang ang makakakuha nito. Aw ha, ang juicy pala ng mutya ng bulalakaw, Lolo. Maraming tao nag-aabang na makakuha ng mutya, subalit nabibigo lamang sila. Kung ganun po pala, Lolo, ang tao pong magkakaroon ng mutya ng bulalakaw ay pwedeng maging tagapagtanggol, parang superhero. Para siya ang humarap sa mga masasama, kahit sa mga aswang at kampo ng kadiliman. Oo, apo. Tama ka ulit. Dahil nga malawak ang magiging kakayahan ng taong papalaring makakuha ng mutya ng bulalakaw. Sandali lang. Bakit mo naman naitanong? Wala lang po, Lo. Naisip ko lang po kasi, ang swerte pa lang talaga ng sino ang makakakuha nun. Magiging kakaiba po siya. Magiging pambihira. Ganun na nga. Pero sadyang napakahirap at posibleng malagay din sa panganib ang buhay ng taong makakakuha ng naturang mutya. Nung gabing iyon, pagkatapos ng pag-uusap nila Lolo Flaviano at Juanito tungkol sa mutya ng bulalakaw, ay hindi na agad dalawin ng antok ang bata.
Kung ano-ano ang naiisip niya tungkol sa mutya ng bulalakaw, isa ang tanging nabuo sa isip niya. Gusto niyang makakita ng mutya. Alam niyang magiging malaking tulong yun sa kanila ng kanyang lolo Flaviano, lalo na't may mga pagkakataon na may umaaligid sa kanilang bahay na aswang. Kaya kailangan ni Juanito ng kapangyarihan at maibibigay yun sa kanya ng mutya ng bulalakaw, ayon sa kwento ng kanyang lolo. Samantala, ng gabing ding yun, ay kausap ni Babita ang pinagkakatiwalaan niyang kakampi at kasama na si Dako. Tanging si Dako ang nakakaalam ng lihim ni Babita. Si Babita ay isang masamang babaylan na ang gawain ay maghasik ng lagim, gaya ng kanyang ipinangako at sinumpaan sa Supremo ng Kadiliman na nagkaloob ng kapangyarihang itim. Kasabay ng pagiging masamang babaylan ay ang kakayahan na maging aswang. Tila nakikiayo ng katahimikan ng gabi sa inyong pinaplano, Manang Babita. Oo naman, Dako. Dapat ka nang kumilos dahil malaki ang inaasahan sa iyo ng Supremo para gawin ang misyon na iniatang sa iyo. Alam ko yon, Dako. At hindi ko pwede baliwalain yon dahil ikakasira yon ng aking ipinangako. Tandaan mo, kapag nasira mo ang iyong pinangako, ay dalawang bagay lang ang maaaring maging kapalit. Ang bawiin sa iyo ang kapangyarihan o ang iyong kamatayan. Siyempre, hindi ako papayag na isa man doon ay mangyari. Kaya mainam na sundin ko na lang ang utos at ang aking ipinangako. Kaya nga po, umalis ka na, Manang Babita, dahil sayang ang bawat oras. Sa mismong harap ni Dako ay nagbago ang anyo ni Babita. Naging aswang bangkilan ito na handang umatake sa kahit sinong tao para maghasik ng lagim. Ang humanap ng mga taong mapapabilang sa kanilang lahi upang paramihin ang mga katulad nila. Paglabas ni Babita ng kanyang bahay bilang isang ganap na aswang bangkilan, ay may mga kalahi na siyang nag-aabang sa kanya sa labas. Ang mga ito ang makakasama niya para sa kanilang planong paghasik ng lagim. Tila ang buwan sa labas ay batid ang mga mangyayari dahil ang liwanag nito ay unti-unting nabalutan ng kulay pulang sinag. Wari nagkulay dugo ang buwan na ang ipinapahiwatig ay kamatayan. Nakakakilabot at nakakadurog ng puso ang sumunod na maririnig na sigawan ng mga taong nagiging biktima ng pag-atake ng mga aswang. Ang ibang hindi mamamatay ay posibleng masalinan ng pagkaaswang, kaya lubhang delikado na maging biktima ng mga aswang bangkilan. Kung hindi ka mamamatay dahil sa pag-atake, ay mahahawaan ka naman ng pagiging aswang. Magiging kalahi ka nila at magiging isang aswang bangkilan. Hindi naging lingid sa maglolo ang kumalat na balita ng sumunod na araw. Ang mga taong napatay ng aswang ay agad na inilibing dahil maaari daw itong maging amalanhig kung di agad maililibing. Ginamitan pa yon ng benditadong tubig upang matiyak na hindi ito magiging aswang amalanhig. Samantala, ang mga taong hindi napatay, subalit nakagat ng aswang at nabiktima, ay agad na inilapit sa mga albularyo at babaylan upang bigyan ng ritual o orasyon at mapigilan ang bisa ng kapangyarihan ng aswang at hindi ito maging kauri nila. Nagiging magulo na uli ang ating baryo. Oo nga po, Lolo. Kawawa po yung mga inatake ng aswang. Tama ka. Nagkulang din kasi sa paghahanda ang mga tanod. Kaya lang po, Lolo, kahit po nakapaganda pa sila, ay hindi rin nila basta-basta malilipol ang mga aswang. Dahil hindi sapat po ang kakayahan ng mga tanod. Kung sa bagay, tama ka, Apo. Dahil ang talagang maaari lamang lumipol sa mga aswang na yon ay yung may taglay na kapangyarihan. Isang manunugis na may taglay na agimat o mutya. Tama po kayo, Lolo. Kaya naisip ko po uli yung sinabi niyo tungkol po dun sa mutya ng bulalakaw. Kaya lang, walang katiyakan kung kailan uli magbibigay ng mutya ang bulalakaw. Sabi ko nga sa'yo, hindi sa lahat ng panahon at pagkakataon ay may makukuhang mutya, kundi tanging panahon lang ang makapagsasabi.
Bagamat nasabi yun ni Lolo Flaviano ay positibo ang pananaw ni Juanito, maaari niyang subukang humanap ng mutya ng bulalakaw. Ang tungkol sa mutya ng bulalakaw ay naikwento niya sa kaibigan at kapikunan niyang si Shawi. Hoy, narinig ko na yan, Juanito, no? Yung tungkol sa mutya ng bulalakaw? Alam mo na pala ang tungkol dun, Kiko. Hayang ka na naman eh. Sinabi ko na nga sa yung Shawi. Shawi ang pangalan ko. Diba? Dahil ipinaglihi niya ako kay Megastar. Eh kasi nga, hindi naman si Ate Mega Shawi ang nakikita ko kapag tumitingin ako sa'yo, kundi yung asawa niya, si Kiko. Nakaka-bad trip ka na talaga, Juanito, ha? Sige ka, kapag hindi mo ako tinantanan dyan, ikaw din. Baka magsisi ka. Bakit? Anong gagawin mo? Eh di, imamarites ko na yung alaga mo dyan sa pagitan ng hita mo ay isang maliit at pipitsuging elepante lang kasi may mahabang nguso. Ibig sabihin, potso ka pa. Uy, huwag kang maingay. Wala namang ganyan na, Kiko. Ay, Shawi. Wala naman laglagan. Ito naman parang di tayo magkaibigan yan eh. Okay, sige. Hindi na kita ilalaglag. Pero dapat tanggapin mo ang katotohanan. Nakamukha ko si Megastar. Kung sa bagay, pwede ka palang tawaging Shawi. Oo naman no, kasi maganda ako. Hindi yun, uy. Kung hindi maganda, saan? Sa dimples. Kasi si Megastar, may dimples yung sa pisngi eh. Yung sayo, nasa puwet nga lang. Ikaw talaga, loko ka. Lagi mo na lang akong inaasar. Hehehe, kaya dapat nga siguro, yung puwet mo na lang ang mukha mo kasi nandyan yung dimples mo, nakatulad kay Megastar. Nakakainis ka na talaga, Juanito, ha? Talagang imamarites ko na tungkol doon sa alaga mong kapiranggot. Sige ka, tuloy mo pa ang pang-aasar mo. Talagang imamarites ko na yon. O sige na, hindi na. Tatahimik na ako, isisiper ko na ang bibig ko. Dapat lang. Dahil kapag hindi ka pa tumigil, uutusan ko yung kakilala kong aswang para patahimikin ka. Ano ka mo? Teka, may kakilala kang aswang? Oo, bakit? Teka, baka isa ka ring aswang, Shawi ah. Naku, tatamaan ka talaga sa akin. It's a prank! Ano ka ba? Masyado kang funny. Funny walain. Pero teka, ang layo na narating ng usapan natin, no? Tungkol nga pala dun sa mutya ng bulalakaw. Alam mo, Juanito, gusto ko rin yun. Gusto mo rin makakuha ng mutya? Oo, matagal ko nang gusto yun eh. Parehas pala tayo. Kasi nga, nagbibigay doon ng power ang mutya ng bulalakaw. Kapag nakakita ko nun, baka maging katulad ako ni Panday. Yung sa pelikula ni FPJ, di ba yung balaraw niya? Bulalakaw yun na pinanday niya? Yung sa akin naman, kaya ako gusto makakita ng bulalakaw ay dahil gusto ko maging katulad ni Narda. Di ba yung bato ni Darna, galing yun sa bulalakaw? Tapos kapag nilunok at sumigaw ng Darna, nagtatransform na siya sa pagiging superhero. Yun ang gusto kong mangyari sa akin. Oo nga no, dapat pala, 2 mutya ng bulalakaw ang makuha natin. Para nang sa ganun, ay tag-isa tayo. Ako ang magiging si Panday, tapos ikaw naman, magiging si Darna. Ay, type ko yan. Ang saya-saya nun. Teka. Paano ba tayo magkakaroon ng mutya ng bulalakaw? May naisip ako, Juanito, kung okay lang sa'yo. Nakatitig si Shawi kay Juanito at kumindat pa ito. Hoy, kau Shawi ah. Hindi ko gusto yung tingin mo sa akin. Baka kung inaano mo na ako niyan ha. Saka mga bata pa tayo. Bawal pa yung iniisip mo. Ay grabe siya oh, ang sama ng iniisip mo, Juanito, ang OA mo. Wala akong iniisip na masama, panghulsam kaya ang peg ko. Ikaw ang nag-iisip ng kalokohan no, napaka-green-minded mo kasi. Marumi kang tao, marumi ka mag-isip. Marumi? Teka, bakit? Ano ba yung iniisip mo ha? Oh, makinig kang mabuti at sasabihin ko sa'yo. Samantala, walang pagsidlan ng kasiyahan si Babita dahil alam niyang tagumpay ang pagsisimula ng kanyang misyon.
Tinig mo ba ang balita ko, Dako? Hindi kumibo ang kausap ni Babita na si Dako. Buwisit ka pandak ito at parang hindi ako naririnig. Dako, ang sabi ko, kung naririnig mo ako. Wala pa ring kibo si Dako, kaya nainis na si Babita. Itinulak nito ang silya na kinauupuan ni Dako. Natumba ang silya at tumama ang mukha nito sa simento. Aray ko naman. Manang Babita, ano ka ba? Kung may galit ka sa akin, ay huwag mong daanin sa laki. Kahit unano ako, kaya-kaya kita. Ano? Iswear na lang tayo, baka gusto mo. Anong sinabi mo? Lalabanan mo ako? Physical injury ang ginagawa mo sa akin, baka akala mo. Sukat bang isubsub mo ko? Ikan mo tuloy tong ilong ko. Dapa na nga, lalo pang dumapa. Ikaw naman kasi, kanina pa kita tinatanong, hindi ka sumasagot. Dahil hindi ko naririnig ang tinatanong mo. May earphone ako sa tenga o di mo nakikita yan? Kaya wireless nga eh. Ay, leke ka! Kaya pala para ako mukhang tanga ng ngawa dito. Hindi mo ako pinapansin. Madam Babita, okay lang yun. Kasi, matagal ka naman ng mukhang tanga. Binatukan ni Babita si Dako. Umugong ang tenga nito sa lakas ng pagkakabatok. Aba. Sumusobra ka na. Another criminal case ang ginagawa mo, ha? Malapit na akong mapundi sa'yo. Ano bang pinakikinggan mo at parang hindi ka na maabala? Nakikinig ako ng magagandang kwento sa YouTube channel ni Apong Isaac. Balita ko nga. Magandang makinig dyan. Paborito ko pa naman ang mga horror story. Mga kwento ng katatakutan. Ay, yan. Diyan tayo magkakasundo, Manang Babita. Kaya kung saan napupunta ang usapan natin. Siguro naman sasagutin mo na ngayon ang tanong ko sa'yo kanina. Ang sabi ko, kung alam mo yung kumakalat na balita. Aling balita? Yung tungkol sa Makabayan Black ay Makabayan Black yung nasa likod ng impeachment complaint ni BP? Dako, wala akong pakialam sa bagay na yan. Maigi sana kung lahat sila magagawa kong aswang. Di ayos son, darami ang mga aswang sa kongreso. Pero hindi tungkol doon ang ibig kong malaman. Kundi yung balita tungkol sa ginawa namin pag-atake dahil nagulo ang baryo sa ginawa namin. Tama ka, Manang Babita. Usap-usapan talaga. Trending at viral pa. Parang usapan nung mabisto na totoo yung relasyon ni na Maris Racal at Anthony. Sino na naman ba ang mga yan? Mga bagong recruit ba natin para maging aswang? Ay, pwede. Kasi nga, may aswangan na nangyari. Kasama yun sa buhay. Dahil ang tao, kahit walang lahing aswang, gustong-gustong mga aswang. Pero maigi tayo. Kahit mga aswang, ay legit ang pagiging aswang natin, hindi prank. Tama kayo. Pero Manang Babita, sa palagay ko natataranta na mga naninirahan dito sa baryo dahil sa matinding pagsalakay na inyong ginawa. Simula pa lang iyon. At ang susunod kong plano ay harapin na siya. Gusto mo talaga siyang parusahan? Oo naman. Dahil lang makita kong nasasaktan siya at nahihirapan, ay ang tanging makapagpapasaya sa akin. Hindi ko siya papatayin. Padadaliin ko lang ang paghihirap niya kapag ginawa ko yon. Ang gusto ko, unti-unti kong pahihirapan siya. Ipapalasap ko sa kanya ang sakit na ginawa niya sa akin. Bahala ka, Manang Babita. Kung yan ang gusto mo. May magagawa ba ako? Pisuportahan ka. Dahil alam ni Dako na walang saysay kung makikipag-argumento pa siya kay Babita, magtatalo lamang sila. Hindi naman siya mananalo, kaya ang pinakamadali ay sumang-ayon na lang para tapos na ang issue. Samantala, sumapit na ang gabi. Ginagawa ni Juanito na busy ang kanyang sarili. Kunwari ay may mga inaayos sa kanyang damitan. Napansin yun ng kanyang lolo Flaviano. Hindi ka pa ba matutulog, Apo? Sandali lang po, Lo. Tatapusin ko lang po itong pag-aayos ng mga damit ko. Kalat-kalat po kasi. Sige, ikaw ang bahala. Ako kasi magpapahinga na. Lo, teka lang. Huwag po muna. Wala pa tayong pambili ng kabaong. Abay, Justin, kang bata ka. Ano ka mo?
Bagoong! Gabi na eh! Naghahanap ka pa ng bagoong! Bakit nagugutom ka ba? Grabe talaga si Lolo. Ang pandinig niyo po talaga laging sablay. Ano ba sinasabi mo? Ngayon naman eh, naghahanap ka ng saklay. Ano ba nangyayari sa'yo? May pilay ka ba? Lo, sige na nga po. Matulog na po kayo. Baka abutin pa tayo ng umaga dito. Hindi pa rin tayo nagkakaintindihan. Lalo pang humihina ang pandanig nyo kapag kayo inaantok eh. Oo, tama ka, Apo. Kapag may umaataking aswang, daanin mo sa suntok. Tsak tigok yun. Hay naku! Ang labo mo talaga, Lolo. Sige na po, tulog na po kayo. Hayun, hanep. Instant tulog kagad ah. Talagang antok na si Lolo. Ayos na to. Hindi ko na kailangan magpanggap na busy ako. Maya-maya, lalabas na ako nitong bahay. Tsak, kanina pa ako hinihintay ni Kiko. Ay, ni Shawi pala. Ang nabuo nilang plano ang ibinulong ni Shawi kay Juanito nang huli silang nagkita. Maghihintay si Shawi sa may kakahuyan at doon ang kanilang tagpuan. Dahil mag-aabang sila ng pagbagsak ng bulalakaw, usap-usapan kasi sa lugar na malapit sa kakahuyan at palayan madalas may bumabagsak na bulalakaw, kaya doon sila mag-aabang. Samantala, si Shawi ay nakagawa na rin ng paraan kung paano siya makakaalis ng bahay. Hay, salamat! Mahimbing nang natutulog si Lola Babita. Makakaalis na rin ako. Baka mauna si Juanito sa may palayan at may bumagsak na bulalakaw at siya makakuha ng mutya. Dahan-dahang lumakad si Shawi palabas ng pinto. Hindi dapat magising ang mga kasama niya sa bahay, lalo na ang kanyang Lola Babita, dahil siguradong magkakaroon siya ng problema. Subalit tila umaayon sa kanya ang pagkakataon. Dahil walang kagalaw-galaw ang natutulog niyang lola, marahil napagod ito sa ilang araw na pagiging abala. Ang tunay na pagkatao at pagiging aswang ni Babita ay hindi nalalaman ng apong si Shawi. Malayang nakalabas ng bahay si Juanito, subalit bago siya lumabas, ay kinuha niya ang punyal na madalas niyang dala. Ginawa ito ng kanyang lolo Flaviano. Ugali ni Juanito na dalhin yun, lalo na kung gabi. Unang nakarating sa kanilang tagpuan si Shawi, panay ang lingon nito at inisa-isang pagmasdan ang mga halamang nasa paligid nila. Bagamat nakakubli ang buwan, ay maliwanag pa rin ang paligid dahil sa napakaraming bituin ng gabing yon na siyang tumatanglaw sa kadiliman ng gabi. Humanap ng mauupuan si Shawi. Uupo siya upang hindi mangawit sa pagtayo habang hinihintay ang pagdating ni Juanito. Pero sa isang banda ay dapat pala siyang matuwa dahil wala pa ang kaibigan. Tumingala siya sa kalangitan. Bituin sa langit. Magbagsak ka ng bulalakaw habang wala pa si Juanito. Dapat ako ang mauna makakita sa pagbagsak mo para sa akin mapunta ang mutya at maging si Darna na akyas. Ang hindi alam ni Shawi ay dumating na pala si Juanito at narinig nito ang hiling sa bituin. Yan tayo eh. May sapangan pa talagang magaganap ah. Ay, sorry, andiyan ka na pala Juanito. Narinig mo ba yung wish ko sa star? Oo, dinig na dinig ko. At gusto mo talagang maunang makakuha ng mutya ah. Wish lang naman yun eh, kung mapagbibigyan lang naman. Pero ang usapan natin, sabay tayo mag-aabang, di ba? Tapos kapag may bumagsak na bulalakaw, ay kanya-kanya tayo ng hanap. Tama, yun nga na pagkasunduan natin. Tapos, kung sino makakakita ay walang agawan na magaganap, kundi dapat tanggapin ang kapalaran. Ano ka ba? Klaro yun sa akin, Juanito, no? Marunong akong tumupad sa pangako. Nagpapaliwanagan ang dalawang bata sa kanilang kasunduan. Nang mula sa kalangitan ay napatingin sila. Napamulagat at napanganga sa kanilang nakita. May bumabagsak na bulalakaw! Oo nga no! Dininig ng bituin ng wish ko! Ano ka ba? Wish ko din yung kanina pa! Hayun! Bumagsak na sa lupa! Sa kabilang bahagi nitong kakahuyan, dun bumagsak ang bulalakaw, dali! Sige, punta natin!
Dali, 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 bilisan natin! Sabi kasi nila, mabilis daw yung mawala at bumabaon kagad sa lupa. O kaya naman baka may ibang nilalang na kumuha nun, agawin pa sa atin. Kahit may ibang nilalang pa, nakahanda ko. May dala yata akong armas. Ewan ko lang yung iba dyan. Hoy, meron din akong dalang sandata, no? Ano ka ba? Heto ang dala ko. Nipper sa kuko. Nick, ano mangyayari dyan? Imamanicure mo yung malignong makikita mo? Hindi, no? Gagamitin ko tong pantusok sa mata nila. Kung sa bagay may point ka dun, makakabulag nga yan. Malayo-layo din ang kanilang nilakad at tinakbo papunta sa binagsakan ng bulalakaw. Malawak na taniman ng palayon, subalit walang mga tanim dahil kakatapos lang na anihin. Doon din ipinapastol ang mga hayop upang pakainin ng mga damo, gaya ng kalabaw at baka at kambing. Yun ang lugar na sa palagay nilang binagsakan ng bulalakaw. Ayun, Shawi, may umuusok sa banda ron. Baka dun bumagsak ang bulalakaw. Oo nga, no. Nagbabagang bato ang bulalakaw. Kaya tiyak, may usok ng bumagsak. Halos sabay na tumakbo patungo sa lugar na may umuusok ang dalawa. Nakita nga nila roon na tila may nasunog at may naiwan na konting usok. Malamang dito na nga yun, Shawi. Pero saan kaya dito? Hanapin na lang natin ang mutya. Malamang nandito lang yun. Nagkanya-kanya ng hanap ang dalawang bata. Walang imikan. Ang bawat isa sa kanila ay pursigidong makita ang mutya ng bulalakaw na nakita nilang bumagsak. Pilit nilang idinilat ang kanilang mga mata sa paghahanap ng kanilang pakay. Saglit pa ay nagtititili si Shawi. Napatingin naman si Juanito. Nakita ko na! Nakita ko na ang mutya! Nasa akin na! Ano? Hindi nga. Ano ka ba? Heto nga tingnan mo. Isang bilog na batong itim. Ito na yon. Oo nga no. Yan nga yung mutya ng bulalakaw na hinahanap natin. Sabi ko na sa'yo, di ba? Ako makakakita nito. Sinagot ng bituin ng wish ko kanina. Ang swerte mo naman, Shawi. Ganon talaga kapag siniswerte. Tila nawalan ng pag-asa si Juanito. Tumigil na rin ito sa paghahanap. Oh, anong gagawin mo ngayon dyan sa mutya? Di ba ang sabi ko sa'yo, baka katulad dito ng bato ni Darna na kapag sinubo ko at sumigaw ako ay magta-transform ako at magkakaroon ako ng superpower. Kaya susubukan ko. Sige na, subukan mo na, Shawi. Isubo mo na ang bato tapos sumigaw ka ng Darna. Oh, heto na. Isusubo ko na. Darna! Naghintay ang dalawang bata ng pagbabago. Kaya lang, ilang minuto na ang lumipas ay wala pa rin nangyayari. Naku, Shawi. Baka ayaw yata ng Darna. Ibang superhero na lang kayang isigaw mo. Gaya ng Volta. O kaya Wonder Woman. O kaya Sailor Moon. Kahit ano. Sumunod si Shawi sa sinabi ni Juanito. Lahat na yata ng superhero na paborito niya ay naisigaw na niya, pero wala pa ring pagbabago. Ay, ano ba yan? Ayaw pa rin, Juanito. Walang epekto. Mali yata tayo ng batong to eh. Saan yung bato? Iluwa mo muna, dali. Nalunok ko na eh. Ang sama nga ng lasa. Mapakla na mapait. Basta, ang sagwa ng lasa. Kung ganun, maling bato yung nakita mo. Hindi yun mutya ng bulalakaw. Teka, maghahanap uli ako. Naghanap si Juanito hanggang sa may nakita ito. O ito, may mga bato rin ako nakita na katulad ng batong nilunok mo kanina. Pero marami ang batong to. Ayan ang dami. Nagkalat, butil-butil nga eh. O nga no, ang daming batong itim at may dikit-dikit pa. Biglang natuwa si Juanito at may naalala ito. Teka, ano nakakatawa? Bakit tawang-tawa ka riyan, Juanito? Hehe, paano kasi yung nakita mong batong itim na sinasabi mo, mutya? Hindi naman yun ang mutya ng bulalakaw eh. Eh ano ba yun? Hehehe, dumi yun ng kambing. Ayan pa yung mga kasamang eba ko, nagkalat. Ano? Pagkatapos sabihin ni Juanito ang kanyang nadiskubri, ay may narinig pa silang tunog ng kambing
sa hindi kalayuan. Pinagpapastulan nga pala ng kambing ang lugar na yon, kaya halos magkandasuka si Shawi nang malaman na dumi pala ng kambing ang kanyang nilunok. Yak! Kadiri! Kadiri talaga! Nasusuka ako! Oh, huwag mong ilabas! Lamang tiyan din yan! Dahil sa pagkadismaya, ay nagpasya na lang na umuwi si Shawi. Sigurado ka? Uuwi ka na? Oo, Juanito. Ayoko na. Suko na ako. Baka mamaya dumi na naman ang kung anong hayop ang mapulot ko. Yak! Ayoko na talaga! Bahala ka. Basta ako, maghahanap pa rin. Tsak, nandito lang yon. Tuloy-tuloy nang umalis si Shawi. Natatawa pa rin si Juanito kapag naiisip ang nangyari sa kaibigan. Buong tiyaga pa rin siyang naghanap. Maya-maya pa ay may nakita siyang isang bato na tila kumikislap. Nanlaki ang mga mata ni Juanito at agad itong dinampot. Subalit ng pagdampot niya roon ay may naramdaman siyang tila humawak sa kanyang kamay. Tila ibig agawin sa kanya ang hawak na mutya. Subalit mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang palad. Hinding-hindi niya bibitiwan ang kanyang hawak. Ah! Kung sino ka man! Bitiwan mo ang kamay ko! Ah! Walang anumang naririnig si Juanito, pero ramdam niya ang puwersa na pilit na pumipilipit sa kanyang kamay na may hawak na mutya. Ah! Hindi mo tumaagaw sa akin! Sa akin to! Nagpapambuno ang dalawa. Ramdam ni Juanito na malakas ang hindi niya nakikitang nilalang. Subalit nadarama ng bata na may kakaiba siyang enerhiya na sumasanib sa kanyang katawan. Marahil ay galing yun sa mutya na hawak niya, kaya nakatitiyak siyang mutya ng bulalakaw ang kanyang natagpuan. Pilit na binubuksan ng nilalang na hindi nakikita ni Juanito ang kanyang palad, ngunit lalo pang hinigpitan ng bata ang pagkakakuyom ng mga palad nito. Dahil sa mahigpit na pagkakayukom sa palad, ay napapikit pa ang mata ni Juanito. Ganun na lang ang kanyang pagkagulat, dahil kapag pala nakapikit siya, ay sa kanya nakikita ang nilalang na nakikipagpambuno sa kanya. Isang malignong pilit na kumukuha ng mutya. May malaking tenga, 3 mata, malaking ilong at bibig. Kamukha siya ng tikbalang. Alam ni Juanito na hindi magiging madali ang pakikipagpambuno niya sa malignong yon. Bigla niyang naalala ang punyal na nasa kanyang bewang. Gamit ang isang kamay, ay kinuha niya yun sa kanyang bewang. Saka agad na itinarak sa kamay ng maligno na nakahawak sa kanyang braso. Nasaktan ang malignong pilit na umaagaw ng mutya ng bulalakaw. Nabitiwan nito ang isang kamay ni Juanito. Sinamantala naman ni Juanito ang pagkakataon na yon upang sundan ng saksak ang maligno. Bumaon sa dibdib nito ang punyal. Umatungal ito ng dahil sa sakit at wala nang nagawa kundi ang lumayo sa bata. Lumakad itong paurong hanggang sa mabuwal ito. Kasunod nun ay ang biglang paglalaho ng maligno. Saka palang nakahinga ng maluwag si Juanito. Sa pag-aalala na baka may iba pang nilalang na biglang lumitaw pagkatapos ng nakaengkwentro niya, ay nagmamadali ng umuwi si Juanito. Pagdating niya sa bahay, ay nasa may pinto ang kanyang lolo Flaviano. Gising na ito. Mag-uumaga na noon. Abay, loko kang bata ka. Saan ka magaling? Magdamag mo akong pinag-alala. Elo, pasensya na po. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko sa'yo. Saan ka magaling? Ikinuwento ni Juanito sa kanyang lolo ang mga nangyari, maging ang kakatwang nilalang na napatay niya. Sigurado ka bang mutya ng bulalakaw ito, apo? Opo, lolo. Dahil kanina po, ramdam ko po ang kakaibang enerhiyang pumasok po sa katawan ko. Saka alam ko pong hindi ako malakas, pero nagawa ko pong talunin yung malaking maligno gamit lamang ang aking maliit na punyal. Pambihira nga yun. Nagawa mo yun dahil sa ibinigay na bisa ng mutya. Tama po kayo, lolo. Teka, may nakakaalam na ba na nasa iyo ang mutya na ito? Wala kang kasama kanina? Meron po, lo. Si Shawi po, pero wala na po siya na makita ko yan. Kaya natitiyak po kung
Wala siyang alam na nakuha ko na po ang mutya ng bulalakaw. Samantala, sa bahay ni Nashawi, galit na galit sa kanya ang lola Babita niya. Ang bata-bata mo, lumalandi ka na. Pagdamag kang wala. Malamang, nang hada yan, Manang Babita. Ay grabe siya oh. Ano ka ba dako? Ano akala mo sa akin? Kalapating mababa ang lipad? Kamagaling at halos buong magdamag ay wala ka. At sinong kasama mo? Shawi, sagutin mo na ang Lola Babita mo. At huwag na huwag ka magsisinungaling dahil malalaman din namin ang totoo. May mga alagad ang lola mo na makakaalam kung nagsasabi ka ng totoo o hindi. Sinong kasama mong bata ka? Si ano po? Si Juanito po, Lola Babita. Suael! Ako po, sa dami na makakasama mo, yung pambata na yun, na hate ng Lola Babita mo ang lolo nun. Gang nakikipagkaibigan ka pa rin sa kanya. Crush mo ba siya, Shawi? Umamin ka. Sasabayin ka. Sige ka. Hindi no. Friend ko lang si Juanito. Di ko yung type. Teka Lola Babita, bakit sinabi ni Dako na hate mo ang lolo ni Juanito? Ano bang kasalanan niya sa'yo? At bakit gusto mong malaman, Aber? Manang Babita, siyempre, kailangan malaman din niya yun. Di naman pwedeng nagagalit ka tapos hindi alam ni Shawi. Minsan pa'y binalikan ni Babita ang isang nakaraan kung bakit gano'n na lang ang galit niya sa lolo Flaviano ni Juanito. Dating magkarelasyon sina Flaviano at Babita. Puno ng pagmamahalan ang isa't isa. May pangako na magsasama sila habang buhay. Kaya lang, ang pangako na yun ay nasira. Hindi tinupad ni Flaviano ang kanyang mga ipinangako, kundi nalaman na lamang ni Babita na may namamagitan na kay Flaviano at sa matalik niyang kaibigan na si Lucita. Napakasakit ng pangyayaring yun para kay Babita. Umasa siya at nagtiwala sa isang lalaking labis niyang minahal. Yun pala ay hindi pahahalagaan ang pagmamahal niya, kundi ipagpapalit lang siya sa iba. Hindi matanggap ni Babita ang naging kabiguan niya. Matinding puot ang kanyang naramdaman para kay Flaviano at sa kaibigan niyang nang-agaw. Upang makalimot ay lumayo siya, kaya lamang hindi yun naging madali, lalo na kapag naiisip niya na masaya sina Flaviano at Lucita, samantalang nagdurugo ang kanyang puso. Kaya isinumpa niya sa kanyang sarili na gaganti siya sa kahit na anong paraan. Gagawin niya ang lahat para gawing miserable ang buhay ng mga taong nanakit sa kanya, hanggang sa nakilala niya ang mga nilalang na nagtataglay ng kapangyarihang itim. Sumama siya sa mga ito at naging masamang babaylan siya, at maging pagkaaswang ay niyakap niya na. Ang kanyang kapangyarihang itim ay gagamitin niya para makaganti sa mga taong nanakit sa kanya. Ang una niyang pinaghigantian ang kanyang kaibigan na si Lucita. Sa pamamagitan ng kanya ring kakayahan sa pangkukulam ay nagawa niya itong paslangin. Samantalang ang buong akala ni Flaviano ay namatay sa sakit ang asawang si Lucita. Kaya agad niyang natanggap ang pagkawala ng kanyang asawa. Ngunit ang totoo nun ay si Babita ang may kagagawan. Ngayon nga ay nakatakda na upang paghigantihan at pahirapan naman niya si Flaviano, ang lalaking nanakit sa damdamin niya. Ito ang patitikimin niya ng matinding paghihirap. Ang puot na nararamdaman niya ay ububuhos niya rito. Ngayon nga ay nagsisimula na siya sa kanyang planong paghihiganti. Ngayon na ba talaga ang plano mong yan, Manang Babita? Oh, at wala na itong atrasan pa. May past po pala kayo ni Lolo Juanito? Nakaraan na siyang dahilan kung ano man ako ngayon. Bakit po, Lola Babita? Ano ka ba ngayon? Shawi, ang lola mo ay isang makapangyarihan at saka... Biglang tinakpan ni Babita ang bibig ni Dako. Hindi dapat malaman ni Shawi ang totoo niyang pagkatao. Mula noong nagkaisip si Shawi, ay itinago na niya ang katotohanan sa batang kanyang inampon at itinuring na apo. Masyado kang matabil, Dako! Wah! Wah! Ano ba yan, Manang Babita? Tinakpan mo pa ng kamay mo ang bibig ko. Ang baho ng kamay mo, sa baba hinawak yan.
Aba, sumusobra ka na sa katabilan mo. Eh, baho-baho talaga na kamay mo eh. Saan bang imbornal galing yan? Nakakasuka. Hoy, dako! Hindi ang kamay ko mabaho, kundi ang hininga mo. Naamoy mo ang hininga mo. Nantakpan ko ang bibig at ilong mo. Yun. Kaya wag mong sisihin ang kamay ko. Katututbrush ko lamang, Manang Babita. Sadya lang talagang mabaho ang kamay mo. Tama na yan, dako. Walang kwenta ang pinagtatalunan natin. Shawi, hindi pa tapos ang pag-uusap natin. Kaya tandaan mo, ayoko makikipag-usap ka pang muli sa Juanito na yon. Kaibigan ko lang naman po siya eh. Namumuhi ako sa lolo niya. Kaya pati ang kanyang apo ay damay sa galit ko. Kung ayaw mong pati ikaw ay madamay sa galit ko sa kanila, pakinggan mo ako at sumunod ka na lamang sa gusto ko. Klaro ba yon, Shawi? Kung hindi ka pa rin susunod sa akin, mapipilitan akong ikulong ka rito sa loob ng kwarto mo at habang buhay ka lang hindi makalalabas. Walang nagawa si Shawi, kundi ang tumahimik. Alam niya kung paanong magalit ang kanyang lola Babita. Pero hindi niya maipapangako kung talagang makakayanan niyang hindi na makipagkita pa sa kaibigang si Juanito. Bahala na, yun ang nasa isip ni Shawi. Samantala, may pag-aalala naman si Lolo Flaviano ngayong hawak na ni Juanito ang mutya ng bulalakaw dahil alam niyang malaking obligasyon ang kaakibat nun. Bukod sa hahangarin na kunin din ito ng ibang nilalang, maligno man o kampon ng kadiliman. Kahit pangkaraniwang tao ay maghahangad din dito, kaya kailangan maging sekreto ang bagay na yon. Wag na wag mong sasabihin kahit kanino, Apo. Yan ang mahigpit kong bilin sa'yo. Kailangan ikaw lang at ako ang dapat nakakaalam ng tungkol sa mutya ng bulalakaw. Opo, Lolo. At si Shawi, tiyak mo na wala siyang nalalaman. Dahil delikado kung alam niya, lalo na't may katabilan ng bibig ng batang Becky na yon. Huwag po kayo mag-alala, Lolo. Ako po ang bahala kay Shawi. Yakang-yaka ko po yun. Mas mabuti na yung nakakatiyak tayo dahil mahirap na. Sapagkat nasimulan na ni Babita ang pagkakasakatuparan ng kanyang plano, yun ay ang pamumuno sa ginagawang pag-atake ng mga kampon ng kadiliman sa baryo. Hindi siya titigil, kasama ang kanyang grupo para mas palalain pa ang paghahasik ng lagim, sapagkat yun ang kanyang ipinangako, kapalit ng tinatabasa niyang kapangyarihan. Makinig kayong mabuti, mga kampon ko. Ituloy niyo lamang ang paghahatid ng kaguluhan sa baryong ito. Takutin niyo silang lahat. Kung merong hahadlang, alam niyo na ang gagawin. Kailangan niyong magparami sa lugar na ito. Bukod sa pamumuno sa kaguluhan, ay hindi niya maaaring kalimutan ang pinakamahalaga sa lahat. Yun nga ay ang paghigantihan si Flaviano. Ngayong gabi ay gagawin niya ang kanyang matagal ng plano. Ngayong dalawang alagad ko na aking pinili ay iba ang ipapagawa ko sa inyo. Meron kayong tao na dudukutin. Gusto kong dalhin niyo siya sa akin ng buhay. Maliwanag ba ang sinabi ko? Buhay niyo siyang dadalhin sa akin. Tumango ang dalawang alagad ni Babita. Katunayan na naintindihan nito ang kanyang ipinag-uutos. Muli ay naligalig ang baryo dahil sa pagsalakay ng mga aswang. Hindi magkandatuto ang mga tao kung paano haharapin at tatakasan ang pag-atake ng mga ito. Ang mga nakahandang armas ng mga kalalakihan, kahit pa ang kanilang mga itak, sibat at pana, ay hindi umubra sa dami ng mga aswang na umatake. Dahil nakarating kina Lolo Flaviano ang ginawang pagsalakay ng mga kampon ng dilim, hindi yun dapat ipagwalang bahala ni Juanito. Kailangan ng mga taga-baryo ang kanyang tulong. Gagamitin nito ang mutya ng bulalakaw upang sugpuin ang paghahasik ng lagim ng mga aswang. Kailangan ko pong umalis, Lolo. Kailangan na po akong kumilos bago pa dumami ang maging biktima ng mga aswang. Sige, Apo, at mag-iingat ka. Alam ko po, hindi po ako pababayaan ng mutya ng bulalakaw. Nais ko sanang sumama sa iyo, Apo. Kaya lamang, baka makaistorbo lang ako. Kaya dito na lang ako sa bahay. Ang punyal, dala mo ba?
Opo, Lolo Flaviano. Hindi ko po maaaring kalimutan ang punyal dahil yun ang sandata na gagamitin ko laban sa mga kampo ng kadiliman. Lumabas na ng bahay si Juanito. Hindi siya dapat mag-aksaya ng oras. Nakikipaglaban ang mga tanod nang dumating si Juanito. Ang ginagawa mo dito, Juanito? Gusto mo ba mamatay? Manong, nandito po ako para tulungan kayo. Ano ka mo? Tutulungan mo kami? Nababaliw ka na ba? Anong magagawa mo laban sa mapanganib na aswang? Isa ka lang paslit. Huwag niyo po akong maliitin dahil may dala po akong armas. Ito po ang punyal na dala ko. Nagtalo si Juanito at ang lalaking dinatnan niya nang biglang inatake sila ng isang aswang. Naging alerto naman si Juanito gamit ang punyal ay sinalubong niya ang halimaw. Bumaon sa katawan nito ang punyal kaya napahiyaw ang aswang ng dahil sa sakit. Dahil bumaon ng malalim sa katawan nito ang sandatang tangan ni Juanito. Hindi naman makapaniwala ang lalaking tila ng maliit sa kakayahan ni Juanito. Napabilib niya ito. Aba, may ibubuga ka naman pala, bata. Kaya sige, samahan mo kaming harapin at lipulin ng mga aswang. Kaya magkasama nang humarap sila sa iba pang kampon ng kadiliman. Mas marami ang dumating at lumusob sa baryo. Hindi sapat ang maikling talim ng punyal ni Juanito para labanan ang paghasik ng lagim ng mga aswang. Hinawakan niya ang maliit na supot na pinaglalagyan ng mutya ng bulalakaw na nakatali sa kanyang bewang. Pagkatapos ay itinaas niya ang hawak na punyal. Hindi inaasahan ni Juanito ang sunod na nangyari. Humaba ang punyal na kanyang hawak at nagliwanag ang talim nito. Kaya bukod sa nasisilaw ang mga aswang kapag mapapatingin dito, ay tila may buhay ang espadang hawak ni Juanito at kusa itong kumikilos papalapit sa mga aswang. Ganun na lang ang pagtataka at paghanga ng mga kalalakihan sa ginagawa ni Juanito. Huminto na sila sa paglaban sa mga aswang, kundi pinanood na lamang nila kung paano labanan at lipulin ng bata ang mga kampon ng kadiliman. Kaya lamang tila lalo pang dumarami ang mga ito, tila hindi ito nauubos. Samantala, sa bahay naman ni Lolo Flaviano ay hindi mapalagay ang matanda dahil batid niya na ng mga sandaling yun ay kasalukuyang nakikipaglaban si Juanito sa kampon ng dilim. Sa kanyang pagkabahala ay hindi niya namalayan na may mga nilalang na palang nakapasok sa loob ng kanyang bahay. Sino kayo? At anong kailangan niyo sa akin? Hindi sumagot ang mga nilalang nakaharap na matanda. Patuloy sila sa paglapit at biglang hinawakan ng dalawang nilalang ang magkabila ang braso ni Lolo Flaviano. Bitiwan niyo ako! Anong gagawin niyo sa akin? Bitiwan niyo ako! Tila walang naririnig ang mga nilalang na may hawak kay Lolo Flaviano. Teka lang! Saan niyo ba ako dadalhin, mga damuho kayo? Ano bang kailangan niyo sa akin? Walang nagawa ang matanda dahil kinaladkad na siya palabas. Nang makalabas na ng bahay ay may tila portal o lagusan na nag-aabang. Pumasok sila roon at biglang naglaho. Samantala, maraming aswang ang nalipol sa pagtulong ni Juanito. Gayunpaman ay tila hindi nakaramdam ng pagod ang bata. Umuwi na ito na may kakaibang sigla. Alam niya na marami siyang ikikwento sa kanyang lolo. Subalit nang dumating siya sa bahay, ay wala roon ang kanyang Lolo Flaviano. Nakabukas ang bahay. Hindi ugali ng kanyang lolo na lumalabas ng bahay na iniiwang nakabukasyon. Kaya may kutob si Juanito na may hindi magandang nangyari sa kanyang lolo. Pero saan niya ito hahanapin? Sa lugar ni Babita ay doon dinala ng dalawang nilalang si Flaviano sapagkat yun ang ipinag-utos sa kanila. Nakita ni Shawi ang lolo ni Juanito. Hindi niya maintindihan kung bakit ipinadukot ito ng kanyang lola Babita. Hala, darito ang lolo ni Juanito. Bakit siya ipinadukot ng lola Babita ko? Kinakabahan ako. Parang merong hindi magandang mangyayari. Naging abala sina Dako at Babita sa bihag. Dahil nababahala rin si Shawi, kaya gumawa siya ng paraan upang umalis ng bahay. Nagtungo siya sa bahay ni Juanito.
Juanito! Juanito, buksan mo ang pinto! Juanito! Bumukas ang pinto at lumabas si Juanito na tila kagigising lang. Ano ba yun? Ano bang kailangan mo, Shawi? Ang aga-aga mo naman ng bubulahaw. Ano ba yan? Ang baho? Ano mabaho? Yung hininga mo, ang bad breath mo. Ang dami mo reklamo. Nakikiaboy ka na nga lang ng hininga, nagre-reklamo ka pa. Lika, dali sumama ka sa akin. Doon tayo sa bahay namin. Uy, tumigil ka, wag kang feeling dyan ha. Anong feeling bang sinasabi mo? Kasi feeling mo, magjowa tayo. Isasama mo pa ako sa inyo? Di na, uy. Eh kung kutusan kaya kita dyan, bakit feeling mo ba jojowain kita? Yak! Eh bakit gusto mo akong isama sa bahay nyo? Bakit? Para ipakilala mo ako sa lola mo? Hindi, Juanito. Makinig ka kasi muna. Naroon sa bahay namin ang lolo Flaviano mo. Ano? Bakit naroon si lolo? Hindi ko nga rin alam kung bakit naroon sa amin ang lolo mo. Halika, sumama ka sa akin. Iba ang kutob ko. Hindi maganda. Bakit naman? Kasi nga, matindi ang galit ng lola Babita ko sa lolo mo. At ang narinig ko, gusto niya tong paghigantihan. Ano ba sinasabi mo? Oo, yun ang narinig ko. Kaya nga, pinuntahan kita para sabihin sa'yo dahil baka kung mapano ang lolo mo doon. Tara na, pumunta na tayo sa inyo. Baka nga nasa panganib na ang buhay ng lolo ko. Nagmamadaling umalis ang dalawang bata. Mahalaga ang bawat oras at minuto dahil sa sinabi ni Shawi na baka kung anong mangyari kay Lolo Flaviano. Samantala sa lugar nila Babita, kaharap na niya ang lalaking labis niyang kinamumuhian. Matagal kong hinintay ang magkaharap ulit tayo, Flaviano. Ano bang kailangan mo sa akin, Babita? At talagang nagkukunwari ka pang hindi mo alam ang kailangan ko sa'yo. Hindi ko talaga alam. Bakit? Nagka-amnesia ka na ba, Flaviano? Para hindi mo na maalala ang lahat ng sakit na ipinaranas mo sa akin? Kaya ang gusto ko ay iparanas ko rin sakit. Pero hindi ang damdamin mo ang pahihirapan ko, kundi ang katawan mo. Dako! Dako! Nasaan ka naman, Dako? Pambihirang dako na to. Dako! Andito lang po ako, Manang Babita. Kung saan-saan ka kasi nakatingin. Andito lang ako sa gilid mo. Bakit hindi ka kasi sumasagot? O sige na, ipatikin mo na sa lalaking manloloko na to ang aking galit. Sandali, Unano. Bakit may hawak ang latigo? Anong gagawin mo sa akin? Ang sabi ni Manang Babita ay hatawin kita ng ganito. Agad na hinampas ni Dako kay Flaviano ang hawak na latigo. Napasigaw ito ng dahil sa sakit. Lumatay yun sa katawan ng matanda. Ano tong ginagawa mo sa akin, Babita? Umpisa pa lang yan. Bawat latay ng latigo sa katawan mo, katumbas noon ang bawat sakit na ipinaramdam mo sa akin. Nababaliw ka na, Babita. Siguro nga, dahil wala akong gustong gawin ngayon, kundi ang makita kang nahihirapan at nasasaktan. Hindi ko akalain na magiging ganyan ka kasama. Kung naging masama man ako, kagagawan mo yon, Flaviano. Kagagawan nyo ni Lucita. Bakit mo inadamay ang taong matagal niyang patay? Tama ka. Matagal na siyang patay. Dahil ako ang pumatay sa kanya. Ano? Ano sinabi mo? Ikaw ang pumatay kay Lucita? Gamit ang aking kakayahan sa pangkukulam. Akala mo siguro, nagkaroon siya ng sakit dahil sa pagpapabaya niya sa kanyang kalusugan? Hindi. Dahil ang sakit niya ay likha ko. Gamit ang aking karunungang itim, kinulam ko si Lucita. Kinulam ko ang babaeng ipinagpalit mo sa akin. Ako ang pumatay sa kanya. Talagang napakasama mo. Napakasama mo, Babita. Ikaw ang masama dahil niloko mo ako.
Sinaktan mo ako. Dinurog mo ang aking puso. Durog na durog, Flaviano. Alam mo ba yon? Halos wala akong itinira para sa sarili ko dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Pero anong ginawa mo? Sinaktan mo lang ako. Para na ako mababaliw. Halos ikamatay ko ang sakit na yon, Flaviano. Parang nagunaw ang mundo ko. Sa akin mo lahat isinisisi yun. Oo, dahil nasira ang pagmamahalan natin. At ikaw ang may kagagawan nun. Sapagkat niloko mo ko. Ang pinakamasakit pa ay sa kaibigan ko pa mismo. Niloko niyo akong dalawa, mga walang hiya kayo. Siya ang ipinalit mo sa akin. Huwag mo sa akin isisi ang lahat, Babita. Dahil ikaw ang unang nagbago. Hindi ka dumarating sa tagpuan natin. Pinaasa mo ko. Dapat nga sarili mo ang iyong sisihin. Hindi ako na walang ginawa kundi mahalin at unawain ka. Tama na. Tama na. Nakukuha mo pa talaga magsinungaling, hayop ka. Pero wala ka nang magagawa pa. Dahil buong-buo na ang desisyon ko. Matitikman mo ang galit ng isang jowang sinaktan at tinurog ang puso. Dako! Ipatikim muli sa kanya ang latigo. At mamaya naman, alisin ang mga kuko. Masusunod ba ng Babita? Utos mo, gagawin ko. Samantala, nakarating na sina Juanito at Shawi. Nakita nila na nakagapos ang mga paa at kamay ni Lolo Flaviano at pinahihirapan ito ni Dako. Hindi pwede itong ginagawa nila sa lolo ko, Shawi. Sinasaktan nila. Basta Juanito, ikaw nang bahala sa kanya. Kailangan ko nang umalis. Bakit? Saan ka pupunta? Kailangan kong bumalik sa kwarto ko. Tumakas lang ako dun Sa bintana ako dumaan. Ako malilintikan kapag nalaman ni Lola Babita na umalis ako at nakipagkita sa'yo para isama ka rito. Ang mahalaga ngayon ay nandito ka na para iligtas ang lolo mo. Sige. Salamat, Shawi. Hayaan mo. Hindi na kita tutuksoin na di ka kamukha ni Megastar at si Kiko ang kamukha mo. Hindi ko na gagawin uli yun. Ewan ko sa'yo, naisingit mo pa talaga yon. Sige na, iligtas mo na ang lolo mo. Salamat. Maraming salamat, Shawi. Kasi naman, hindi ko rin kaya makakita ng taong sinasaktan. At isa pa, nag-aalala rin ako, Juanito. Saan? Sa Lola Babita ko at kay Dako. May kutob kasi akong kakaiba sila dahil nararamdaman ko yon at may napansin ako sa kanila. Kaya lamang wala akong sapat na katibayan. Saka na lang ulit tayo mag-usap. Gawin mo lang dapat para iligtas ang iyong lolo. Sige na. Umalis na si Shawi at iniwan na nito si Juanito. Hindi makapaniwala ang bata sa ginawa nito dahil mas pinili ni Shawi na puntahan siya at ipaalam ang pagpapahirap na ginagawa ng kanyang Lola Babita. Ibig lang sabihin, may mabuting puso ang kanyang kaibigan. Alam nito na mali ang ginagawa ng kanyang lola. Sa kinaroroon ng kwarto ni Lolo Flaviano, puro pasa at lahid ng latigo ang katawan ng matanda. Walang awa siyang hinagupit ni Dako ayon sa utos ni Babita. Maawa ka sa akin, Babita. Hindi ko na kaya. Sabi ko naman sa'yo, umpisa pa lang tayo at kulang pa yan. Kung gusto mo, patayin mo na lang ako para matapos na ito at makaganti ka na sa akin. Hindi ko gagawin na patayin ka kagad, Flaviano. Ang gusto ko, unti-unti ang pagpatay sa'yo. Yung magmamakaawa ka sa akin. Yung luluha ka ng dugo. Pero syempre, hindi ako maaawa sa'yo. Hayop naman, lolo ko. Ako, kunin mo na ang gagamitin para bunutin ang kuko sa paa at kamay ng gurang na yan. Hindi na kayang palagpasin pa ni Juanito ang nakikitang kaawa-awang kalagayan ng kanyang lolo. Kaya nakialam na ito. Itigil niyo lang ginagawa niyo kay Lolo Flaviano! Hoy, may kuting na dumating at nag-aasal leon. Juanito! Apo! Andito na po ako, Lolo. Huwag na po kayo mag-alala.
Tingnan mo nga naman. Nakarating dito ang apo mo, Flaviano. Ang lakas ng loob niya para bang kayang-kaya niyang iligtas ang kanyang lolo. Yata niyang madamay sa galit ko. Napakasama mo, Aling Babita. Ba't ganyan ang ginagawa mo sa lolo ko? Hindi ka na naawa. Wala kang puso. Pakawalan mo, lolo ko. Nahihibang ka na ba, bata? Hindi ko siya pakakawalan. At kung hindi ka aalis dito, ipapakita ko sa iyo kung paano namin pahihirapan ng lolo mo manloloko. Dako, alisan na ng kuko ang gurang na yan. Hinabi mo, Manang. Kaya heto na. Inipit ni Dako ng plies ang kuko sa paa ng matanda at hinila yon. Napasigaw si Lolo Flaviano sa matinding sakit. Biglang sumugod si Juanito. Ang sama niyo talaga! Hawak ng bata ang armas na punyal at agad na ibinaon yon sa likuran ng unanong si Dako. Napahiyaw ang unano dahil sa labis na sakit. Hayop kang bata ka! Hayop ka! Aray ko! Kasabay ng galit ni Dako ay nagbago ang anyo nito. Naging isang maliit na baboy ramo na may malalaking pangil at nakakatakot na itsura. Tumutulo pa ang laway nito na nakamasid kay Flaviano. Hayop kang unano ka? Isa ka palang aswang? Oo! At gagawin kitang pagkain, bata ka! Yun ang akala mo! Sinunggaban ni Dako si Juanito. Nagpang-abot ang dalawa. Kayang-kayang makipagpambuno ni Juanito sa maliit na baboy ramo. Nang mapatumba ito ni Juanito, ay paulit-ulit na sinasaksak ng hawak na punyal. Pumupulandit at sumisirit pa ang masaganang dugo ng baboy ramo sa bawat ulos ni Juanito gamit ang kanyang punyal. Maya-maya pa ay lupaypay na ang aswang at nalagutan na ng hininga. Kitang-kita ni Babita ang ginawa ni Juanito. Hindi siya makapaniwala sa kakayahan ng bata sa pakikipaglaban. Hindi ka pang karaniwan, bata. Anong meron sa'yo at ganyang kakalakas? Hindi na yun mahalaga, Aling Babita. Bakit ganyan ka kung makatingin sa akin? Ikaw ang nag-utos ng lahat ng ito. Gusto mong patayin ang aking lolo. Kaya humanda ka. Sinusubukan mo ba ako? Akala mo yata ay matatakot ako sa'yo. Kahit bata ka, ay papatulan kita. Kahit matanda na kayo, ay papatulan din kita. Dahil sobra na ang ginagawa mong pagpapahirap kay lolo. Kaya dapat lamang na maparusahan ka. Talagang ginagalit mo ko, bata. Ginamit ni Babita ang kanyang taglay na kapangyarihan. Naging nakakakilabot na aswang bangkilan nito. Ganun na lang ang pagkagulat ni Lolo Flaviano nang makita ang kakaibang anyo ng babaeng dati niyang minahal. Ikaw pala yon, Babita. Ikaw ang aswang na gumagala sa aming bahay. Tama ka, Flaviano. Dahil ang gusto ko ay patayin ka na sana. Kaya lang naisip ko na walang saysay kung sa ganoong paraan ka mamamatay. Kulang yon sa thrill. Mas matagal na pagpapahirap, mas kakaiba, mas masaya. Kagaya na lamang ngayon ng nangyayari sa'yo. Napakalaki na talaga ng ipinagbago mo, Babita. Tumahimik ka! Siguro kung ang apo mo ang una kong paglalaroan at pahihirapan, mas magiging masakit din para sa'yo. Huwag mo siyang pakialaman, Babita. Huwag mo siyang idamay. Hindi kasali si Juanito sa anumang nakaraan natin. Maging sa galit na nakatinim dyan sa dibdib mo. Bakit mo siya inadamay? Hayaan mo siya, Lolo, para makita niya ang kanyang hinahanap. Ganun ha? Matapang ka talagang bata ka. At talagang hinahamon mo ko. Tikman mo tong matatalas na pangil at kuko ko. Hindi na hinintay ni Juanito ang pag-atake ni Babita. Siya na ang unang umatake. Subalit, mabilis na nakaiwas si Babita. Sabay hawak sa kamay ni Juanito, kaya nabitiwan ng bata ang kanyang punyal. Dahil nahulog ang armas ng bata, ay lakas laban sa lakas ang naging tanggulian ng dalawa. Aswang bangkilan na isa ring babaylan kontra sa batang panday na may taglay na mutya ng bulalakaw. Gumulong-gulong at matindi ang pagpapambuno ng dalawa. Gustong tumulong ni Lolo Flaviano,
Kaya lang, hirap siyang kumilos dahil nakagapos ang kanyang mga paa at kamay. Subalit nagsikap siyang gumalaw. Pinilit niya ang kanyang katawan upang makalapit sa punyal ni Juanito na nabitiwan. Kahit nakagapos ang kamay, ay naabot ng matanda ang punyal. Naihagis niya yun kay Juanito na agad namang nasalo ng bata. Nang mahawakan ni Juanito ang punyal, ay itinaas niya yun. Gaya na nangyari sa unang paggamit niya rito, ay nagliwanag yun kasabay ng paghaba ng talim nito at naging espadang nagliliwanag. Ngayon, handa na siyang ibigay ang kamatayan sa masamang babaylan at aswang na si Babita. Subalit may usok na biglang lumitaw sa kinaroroonan nila. Mula sa usok ay nagpakita ang espiritu ng isang babae, babaeng pamilyar kina Lolo Flaviano at Babita. Yan. Itigil niyo na ang walang saysay na awayan, sisihan at paghihiganti. Lucita, ikaw nga ba yan? Oo, Babita. Nagpakita ako sa inyo. Dahil totoong nahihirapan na rin ako. Hindi ako makapasok sa kabilang buhay na dapat sana'y paroroonan ko. Dahil sa mga kasamaang nagawa ko. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang may kagagawan ng pagkasira ng inyong pagmamahalan. Dahil yun sa inggit. Dahil na rin sa pagmamahal ko kay Flaviano. Lucita, inaangkin mo na kasalanan mo lahat ng nangyari. Oo, Flaviano, sapagkat yun ang katotohanan. Dahil matalik kong kaibigan si Babita, kaya nagtiwala ka sa akin. Pero lahat ng paninira ay ginagawa ko. Nagsisinungaling ako para layuan mo siya. Hindi ko'y pinaparating sa'yo ang lahat ng mga sulat na ibinibigay sa'yo ni Babita. Kaya nga, hindi natuloy ang inyong pagtatanan dahil hinadlangan ko yon. Sapagkat ang gusto ko, maging aking ka, Flaviano, at iwan mo si Babita. Hindi naman ako nabigo dahil nagawa kong agawin ka at nagkaroon ng matinding galit sa iyo si Babita dahil yon sa mga inimbento kong kasinungalingan at paninira. Kasalanan ko ang lahat at humihingi ako ng tawad sa inyong dalawa. Babita, walang kasalanan sa iyo si Flaviano. Ang totoo, sobra-sobra ang pagmamahal niya sa iyo. Nagpakita ako sa inyo ngayon dahil hindi ko inakala na umabot na sa ganito ang ginawa kong kasalanan. Isa pa, may kung anong enerhiya na umatak sa akin para magpakita sa inyo na hindi ko kayang labanan. Kaya sinamantala ko ang pagkakataong ito para humingi ng tawad sa inyo. Sana'y maunawaan niyo ko at nang malaya na ako makapasok sa lugar na dapat kong puntahan. Doon sa lugar ng kapayapaan. Pagkatapos sabihin ni Lucita ang mga dapat niyang linawin ay bigla na itong naglaho. Nawala na rin ang usok. Katahimikan ang namayani. Nagkatinginan sina Flaviano at Babita sa isa't isa. Ang nakakatakot na anyo ni Babita ay nawala, kundi bumalik sa dating itsura nito. Ngayong naging malinaw na sa kanya ang lahat at nalaman niyang walang kasalanan si Flaviano, ay tila binuhusan ng malamig na tubig ang nag-aapoy na galit sa kanyang puso. Lolo Flaviano, ang enerhiya po mula sa mutya. Yun po ang humatak sa espiritu ni Lola Lucita para magpakita at ipaalam ang totoo. Tama ka, Apo. Sa kabila ng mga nangyari, nauunawaan ko siya at hindi ako nagagalit sa kanya dahil tapos na yon at napatawad ko na rin siya. Ako, Flaviano, magagawa mo pa ba ako mapatawad pagkatapos ng mga nangyari? Babita, hindi na ikaw ang babaeng dati kong minahal. Iba na ang mundo mo. Iba na ang buhay na pinili mo. Alam kong hindi yun madali upang iyong talikuran. Tama ka, Flaviano. Dahil ang pagtalikod ko ay nangangahulugan yon ng aking kamatayan. Kung tatalikuran ko yon, hindi na rin tayo maaari pang magkasama dahil katumbas noon ay ang kapahamakan ko.
Nalungkot si Juanito sa mga narinig niya dahil imposible nang mangyari ang anumang inaasahan ng bawat isa, lalo na't naging malinaw na ang lahat sa kanila. Yun ang madalas na bunga ng mga desisyong hindi ganap na napag-iisipan. Umuwi na si Juanito at Flaviano na may lungkot na nararamdaman. Subalit dahil sa mutya ng bulalakaw, ay nagkaroon ng kasagutan ang isang malaking kontrobersiya sa buhay ni Lolo Flaviano. May mga luha sa mata ni Lola Babita nang iwan ng maglolo. Naroon man ang pagsisisi, subalit wala na siyang magagawa pa. Tatanggapin na niya ang kanyang kapalaran dahil yon ang kanyang pinili. Gaya ng buhay ng tao, meron tayong kalayaan na piliin kung ano ang gusto natin, kung mabuti ba o masama. Kung kaya sa ating pagpili, maging matalino at maingat, dahil ang bunga ng ating pagpili ay siyang ating makakamtan. Huwag din nating kalimutan na wala sa una ang pagsisisi, kundi ito'y palaging nasa huli.